Lagpas 700 na yan. Wala pa sa gitna, boy. Hayop na Pajero talaga to, par. Ito yung ating Pajero, boys. Pagang. Diba, boys? So, sobrang foggy dito sa taas ng Baguio. Papi, paano nyo ako naspatan dito? Nakita ka namin umiihi. Grabe yung fog dito. Hindi ko nakita may kotse dun unless may ilaw. Magugulot ka na lang, par. May lalabas na tae dyan. Tao. What is up, potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Babalik tayo guys syempre sa ating panibagong video. Kung makikita nyo boys, medyo tahimik ngayon ha. Medyo tone down tayo na a little bit. Oras pa lang ngayon boys is 3:40 ng umaga. Gabi yan boys. Kung napanood nyo last vlog, nilabas na po natin yung ating sasakyan, si Hussein, yung ating Pajero Fieldmaster. Eto si Cory, sa labas ko lang pinaparada tong mga to. Nakakatawad magbukas ng gate, tapos hindi makakakayat yung mga sedan natin dito. Anyway, kakalabas lang ng ating Pajero Fieldmaster. And dahil na-miss ko tong kotse na to, gagamitin natin to ngayong araw. Okay, saan ba tayo papunta ngayon? Papunta tayo ngayon boys ng Baguio. Sa kadahilanang, pupunta tayo ngayon ng Baguio boys sa kadahilanan na gusto ko ulit i-test drive yung ating Pajero Fieldmaster. At naisip ko na gagawa ulit ako personally ng fuel consumption video. Ilan nga ba ang 1 litro? Gano'n nga ba kalayo ang nararating ng 1 litro ng Pajero Fieldmaster nang walang kahit anong mode, no? Kasi nung last vlog boys na panood nyo, na ginagamitan natin siya ng hold mode, no? And makikita nyo boys, naka-hold. Minsan pwede mo rin yung i-power, depende sa'yo. So kapag normal lang. Pag mode, lagyan natin ng mode. Ayan. Last vlog, naka-hold tayo the whole time. So ang lumalabas sa hold natin is 7.4. So safe to say 7.5 kilometers per liter sa 600 kilometers na tinravel natin. Ngayon, naka 96 pa lang ako. Ayan, 96 kilometers pa lang. Ito na nabawasan sa kanya. Tapos papa full tank muna tayo ulit ngayon. Tapos compute natin. Kumbaga quick lang to, quick lang yan. City driving lang naman tong 96 na to. So tingnan lang na natin. Pero ang goal talaga natin ngayong video is mapaabot ng Baguio City itong si Hussein. Alam ko naman naabot to boys kasi tiwala ako sa kotse na to. Zero problems to. Ang gusto ko malaman, kapag naka normal mode siya, kapag walang kahit anong mode, ilan ang aabutin niya. Syempre papa full tank method tayo ulit. Kung gusto nyo malaman kung gaano katipid ang iyong sasakyan, gaano kalakas konsumo, full tank method po boys ang nakikita kong pinaka-accurate way para malaman mo talaga yung gas consumption mo. Matawag dito, gas o fuel consumption. Pa full tank ka, biyahe ka ng siguro sa mga, sabihin mo mga 500 kilometers, 300, 269. Depende sa'yo boy. Tapos ipa full tank mo, divide mo sa kung ilan yung tinravel mo, dun sa ikakarga, yun yung makukuha mo fuel consumption per liter ng iyong sasakyan. Papa full tank muna ulit ako boys. Biyahe tayo ng Baguio, uwi tayo dito sa QC, pa full tank ulit, titig natin kung ilan yung konsumo niya. Ang napansin ko boys dito sa Pajero ko na to, kapag naka-hold ako, medyo mas maaga yung shift niya. Kaya ako nag-hold talaga dati boys. Nakalimutan ko yung sabihin sa inyo. Tsaka yung shifting niya sa hold, mas hindi mo nararamdaman. Yung kapag naka-normal mode, parang susuntokin ako sa likod eh. Hindi ko alam ba't ganyan. Pupunta muna tayo ng gas station, pa full tank. Compute natin tong 96. Tignan natin kung ilan yung kinalabasan. Biyahe ng Baguio, rektahan. Let's go! Quick knowledge lang kung ilan yung kilometers per liter niya sa short trip na 96. Okay? Tignan natin ilan. So ang kinarga boys is 20.992. Okay? So 96, compute natin boys. 96 divided by 20.9. 4.5 sa traffic to boys. 4.5 kilometers per liter. Damn! So ngayon, re-reset tayo. Biyahe natin ng Baguio. Let's go. Okay, sa traffic, 4.5 kilometers per liter ang Fieldmaster. Grabe din no. Sa long drive talaga malamang gusto sa malamang mag-8 lang to. Tingin ko talaga. Okay, so simulan natin yung biyahe. 00000. Full tank sagad. Simulan natin ang biyahe pa Baguio. Let's go boys. Update ko lang kayo kung anong mangyayari mamaya. Simulan natin ang biyahe. Tara. Time check boys, 4:04 in the morning. Mag-isa lang pala ako ngayon boys. Kayang-kaya natin to, like we always do. Okay, let's go. Ngayong 2025, kumpitin din na rin natin pala kung magkano yung aabutin kapag gusto nyo mag-Baguio, no? So,
chinek ko kung magkano yung bus. Parang around nasa 650 kapag express. So sabihin mo mga 700, budget ka 700, one way na yun, no? Pero dahil gusto ko mag test drive, na-miss ko yung kotse natin, dadalhin natin to yung ating Pajero. Anyway, kukumbitan natin ngayong video yung gas consumption, tsaka yung kung gusto nyo mag-Baguio, kung magkano yung abutin kapag magdadala kayo ng kotse. So unang tama sa leg, 80 pesos. Let's go. Okay boys, quick update. Time check, 5:30 in the morning. Kakalapag lang natin ang first toll. I think this is dulo ng TPLX. So tinakbo natin boys is 116 kilometers. So from time to time din boys, nag-off ako ng aircon kasi ang lamig ng aircon nito kahit naka-1 lang. Naka-econo na nga lang ako boys, oh. Ang lamig pa rin. Second hit boys, 5:42. 128 kilometers. Dito na tayo sa Petron na magkatapat. I think base sa Waze, 260 kilometers papunta ng Baguio galing sa QC. So wala pa tayo halfway. Mga dapat 170 to, pero malapit-lapit na. Tambay muna ako saglit dito boys. Inaantok na ako, toys. Lakad-lakad muna para magising-gising ng konti. Okay boys, kakatapos ko lang magmerienda. Ayoko na masyado magtagal dito kasi kaya talaga ako bumabiyahe ng madaling araw is para syempre makaiwas sa traffic. Dire-diretso na tayo hanggang Baguio boys. Let's go. Good morning boys. Woo! Tagal ng biyahe boy. Current na tinatakbo natin is 190 kilometers. Ayan boys, na 190 na tayo. Ayan ating takbo ng gauge, 633. Kalmado lang ako boys sa 100. Top speed ko dito ngayon, to be honest, 110. Pero binababa ko lang ng 100 kasi parang yung feeling nito boys, kapag kinakapakan mo yung Pajero, parang ano eh, parang ang lakas mo sa gas. Ngayon, never ako tumigil. Tumigil ako once boys. Niraratrat ko talaga to. Hindi ko siya, parang ito yung perfect car kung hindi naman siya mabilis, hindi siya mabagal. Actually, to be honest boys, more on the mabagal side tong Pajero na to. More on the mabigat na side siya na sasakyan. Kung naghahanap kayo ng kotse na komportable na mabilis, hindi ito talaga yun boys. Ngayon ko lang nare-realize kung bakit pinili ko tong Pajero na to. Hindi naman siya about sa reliability, hindi siya about dito talaga eh. Kasi ako marami akong narinig na horror stories na about sa, marami nag-chat sa atin na boss, ito yung problema ng Pajero ko, ito yung problema, ayaw mag-start, ayaw mag-overheat palagi. Boys, hindi ako mekaniko, bago lang rin ako sa Pajero world, kinakapako-pako pa to. Sanay ako sa Corolla, sa Honda, pero sa Pajero, sa diesel engine to be specific, medyo wrong person to ask ako. Ang mabibigay ko lang sa inyo boys is yung user experience. Ngayon, user experience, kapag dala-dala nyo tong Pajero na to, ang number one talaga na mararamdaman nyo dito, yung pagka-elite nyo, ganun. Yun talaga yung binibigyan niyang vibe boys eh. Alam mo, kahit malakas sa gas ng Pajero na to, hindi siya yung tipong kotse na aayawan mo eh. Unless na lang siguro more on the tipid side ako, naghahanap ako ng tipid sa gas. Hindi eh. So parang kang naka-Benz na luma, ganyan. Kahit luma itong sakyan na to boys, Pajero pa rin siya. Parang ganun yung binibigyan niyang vibe. Pagdating sa gas consumption, egis talaga boy. Hindi ito talaga, kung naghahanap kayo ng family car na matipid, na malong drive nyo, na masaya, hindi ito yung perfect car para dyan eh. Kasi pag ako naglalagay, alam mo yung sa 2K, maglalagay ka ng stats mo, inubos mo yung stats para sa gas consumption. Nilagay mo lahat sa tindig, sa itsura, sa reputation, pagkapogi ng sakyan, sa comfort. Comfort wise, masarap siya comfort wise. May angal ako dito sa comfort na to kasi yung armrest na to. Kasi yung armrest boys, medyo maiksi, no? So kung ako, medyo mas hahabaan ko yan para mas comfy siya tuunan, no? So ako, dito na ako nag-armrest. Ganyan. Pero still, baka dahil nga yung mga panahon dati maliliit pa yung mga tao, kaya siguro may yung armrest. Pero ako pinakagusto talaga dito yung kanyang adjustable suspension, yung soft, medium, tsaka hard. Ako ginagamit ko talaga to boys, lalo na pag ganitong long drive naka-hard lang ako or medium. Pero kapag sa city, sa EDSA, sa C5, naka-soft ako palagi boys. Sobrang tagtag talaga ng kalsada dito sa atin. Tapos kalakip nito boys is yung kanyang pagiging 90s car, no?
Though 2003 model tong sa akin, nandun pa rin yung kino-consider ko pa rin siya na 90s car kasi ira pa rin naman ng 90s nilabas yung Pajero, no? Alam mo yung kapag ka nalulubog ka, ang alog, ang dami tumutunog na kung ano-ano, hindi siya modern car, no? Kung ikukumpara mo siya, siguro dahil humulas, nakakaalog-alog, nagluwagan yung mga dashboard, yung glove box, yung air, nagluwagan na sila. Doesn't take away the fact na Pajero pa rin siya. Ang light ko lang talaga dito sa Pajero na to, boys, is so far gas consumption lang talaga. Wala na akong ibang makitang mali. Sabi nila, boys, yung aircon daw mahirap palamigin sa Pajero Fieldmaster, pero in my case malamig naman siya. And sa aircon, madali namang solusyonan yan. Paayos mo lang sa matinong naggagawa ng aircon, goods ka na, di ba? Pero sa fuel consumption, wala na talaga akong magagawa. Kasi para sa akin, boys, ang matipid talaga kapag nagte-10 up ka to 11, 12, 13 kilometers per liter, yan ang matitipid. Pero last na vlog natin, 7.4, sabi mo mga 8, malakas pa rin eh. Sa bilis, hindi rin siya ganun kabilis, boys. May feel mo talaga na parang pag inapakan mo to, parang ang lakas mo sa gas lalo eh. Kaya mag-steady ka na lang sa 100, parang ganun eh. Hindi naman din siya mabagal. From a dig, mabagal siya, boys. Dahil turbo nga pa rin naman to, mabilis pa rin siya. Medyo kailangan mo lang talaga apakan ng gasolina. Tapos maintenance wise, syempre diesel. Dati siguro, nung panahon na mura pa yung diesel, ito talaga yung way to go. Pero ngayon na medyo 5 pesos, 3 pesos difference sa gasolina, malamang sa malamang pag mag long drive ako, yung SR talaga dadalhin ko, no? Or syempre kapag marami kami, syempre itong Pajero, no? So anyway, boys, nandito na tayo sa dulo na ang exit na to. At malapit na tayo ma-exit, boys. Update ko lang kayo in a while. Let's go. Ang binayaran pala natin, boys, is 311 pesos, no? So hindi ko alam kung magkano na inabot. Lalagay ko na lang sa baba magkano yung toll gate, kung magkano ang aabutin. So dito na tayo sa Rosario exit. Ayan, boys, TP-Lex. Let's go. Palinis muna tayo sa salamin, boys. Sobrang daming debris, oh. Dumi ng salamin natin eh. Boys, andito na ako sa Cannon Road. Tindig sa tindig talaga dito sa Baguio, boy eh. Sheesh! Isa pang nagustuhan ko dito sa Pajero na to, boys, pinaka talaga nagugustuhan dito, laki ng bintana talaga. Yung road presence talaga, yung isa sa mga strengths na itong Pajero. Kapag may malalaki ka talagang mga bintana, makikita mo yung mga kamote sa daan, makikita mo yung nature, makikita mo yung mga kamote sa kalsada, ma-appreciate mo yung ganda ng Pilipinas, makikita mo yung mga magagandang lugar. Ang gaganda, boy. Ang sarap mag long drive talaga sa Pajero. Kung naging matipid lang talaga sana sa konsumo to, best 90s car ever. Isa talaga sa pinaka-strengths pagdating sa makina nitong Pajero Fieldmaster is yung pag-angat niya sa mga uphill, boys. So kanina pa ako umakyat dito. Eto, napansin ko na to kahit dati pa, no? 5, mag-isa ako, 5, 4, 2, 3, 6. Hindi nagbabago yung power nito sa pag-akyat. Kunwari sa SIR ko, ramdam ko na kapag 4 o 3 yung sakay, medyo mas kailangan ko pumiga. Dito hindi ko halos nararamdaman na pagpaangat ako, kailangan ko ipiga ng todo. Dati nagsakay ako dito nung kompleto pa yung mga upuan, pinuno ko to, pamilya kami. Hindi ko ramdam talaga na, alam mo yung akala ko, shit, parang may hirapan to sa paangat ah. Pumunta kami noon sa Batangas, kahit puno kami, boy, syempre ramdam mo na mas kailangan mo pigayin ng konti, pero hindi ganun yung ina-expect ko. Ina-expect ko talaga parang, shit, kailangan ko i-high rev ng konti, kailangan ko bilisan ng konti para may buwelo. Pero kahit traffic, boy, iba talaga Pajero sa akyatan. Boys, kakaiba na yung signature tunnel dito sa Baguio. Ni-renovate par. Damn. 230 kilometers. 1 bar na ang gasta. Time check, 7:30 in the morning. Kakasubukan na nung akyatan dito sa Baguio, boys. Pero kayang-kaya ni Hussein yan, par. Boys, nagsimula ako sa 116 HPA. Nasa 911 na lang tayo. Tsaka para na akong inaano, boys, gini-jetlag na ata ako. Shush, taas nun, boy, oh. Ayun yung Lion Toys, oh. Pang, Lion. Akyatan, grabe akyatan dito, boys, ha. Parang ito yung bundok ng Tralala, eh, oh. Ang taas, eh. Okay, boys,
8 o'clock. Saktong-sakto talaga yung sabi ng Waze. 242 kilometers. Dito na tayo sa Baguio, boys. Ito na ang Baguio, par. So, papahinga na muna ako, boys. Tapos, update ko kayo mamaya, boys, kung ano mga kaganapan. Siguro mag-vlog tayo saglit dito para naman masulit natin yung biyahe natin. Hitting 2 birds with 1 stone, okay? So, kita-kits sa masusunod na mangyari. Papahinga muna ako, boys. Antok na ako sagad. Let's go. The next day. Okay, boys, good morning sa inyong lahat. Ito yung first day natin dito sa Baguio. Time check, 6:34 ng umaga. Dito ako nakapark si Hussein. At sobrang lamig pala dito, toys. Ngayon, gusto ko makita kung gaano kalamig dito. Buksan natin yung stats. Stats check. Lamig, toy. Whew! Para sa mga curious pala, boys, yung altimeter natin, nakalagay ito sa ano, sa eto, yung HPA natin, para nasa 116, 118, 1,118. Ngayon 837 na lang, oh. Tapos yung lamig, boy, 21. The fuck? Ang lamig, boy. Woo! Pero na-curious na ako gaano kalamig ngayon. Tama kaya yan? Tingnan natin kung gaano kalamig ngayon sa Baguio. 18 nga dito to, yo. 18 degrees. 18. Anong lamig? Parang aircon eh. Pero grabe, no? Taas natin, no? Current natin nakbo pala 252. Medyo 1 bar na yung nabawas sa Pajero natin. So uuwi na tayo bukas. Update ko lang kayo mamaya, boys. Papa, full tank ulit tayo sa QC. Ikot-ikot muna ako dito sa Baguio ulit. Let's go. Okay, boys, habang chine-check natin yung kotse, may nakita ang problema rito. Dito sa tapalodo natin sa ilalim, sobrang dami yung nakuhang mga tar yung sa asfalto. Ayun, o. So, alam ko naman di masyadong kita yan, pero syempre gusto ko yung kotse natin malinis kasi, boys, diba? Sobrang dami, buong 4 na gulong par meron. Dito nasimulan ko na, oh. Malinis na siya dito, toys. Ayan. Pero makikita nyo yung, ayun, oh, patay. Gandun, tol. Ayun, oh. Paikot hanggang dyan. Daming asfalto, yung asfaltong iniinit, boy. Pero dito naalis ko naman na. Dito din, ayan. Malinis na yan. Ngayon ko lang na-realize, sobrang hirap pala alisin ng tar. So ginagawa ko, sinisprayan ko ng alcohol. Alam ko naman WD-40, ginugol ko to, pero wala akong WD-40 as of now. So ayoko nang tumigas to. So sinisprayan ko lang to. Babad lang natin. Alam mo naman nasa tapalodo lang to, boys, pero ayoko kasi may madumi dito sa tapalodo kahit nasa ilalim to eh. Hirap alisin na ito, boys. Parang 40 minutes ko na yun aalis to. Next time, binagalan ko na yun, ha. Yung pag daan dun sa asfalto. Ang hirap alisin, sikip kasi. Hindi makabayalo ng pwesto, boys. Malinis na siya. 40 minutes yan, boys. Dito din malinis, oh. Okay, let's go. Okay, boys, good morning sa inyong lahat. And oras ngayon 11:44 ng umaga. Okay, so nakaka 280 kilometers na tayo. Medyo pagitna na yung ating fuel tank. Meron naging isang problema dito kay Hussein, no? Pero basic lang naman, sobrang basic. Yung fog lights na ito ayaw na gumana. Papakita ko sa inyo in a while. Hanap lang ako ng pwesto dito, okay? Pinaka-favorite ko pa naman gamitin talaga dito, boys, yung fog lights. Alam mo yung pagkasilip ko kanina, hindi na siya pantay. Walk! So naghanap lang ako, boys, ngayon ng electrical shop dito sa Baguio. So pag nandito pala kayo sa Baguio, boys, parang hindi masyadong lowered friendly dito. Kasi kapag dala ko si Barak dito, medyo feel ko sayad-sayad, marabing sa gulong, ganun. So sakto lang rin na ito yung dala natin, si Hussein, no? Pag dala nyo tong, pag nasa Baguio kayo, boys, mostly talaga dito akyatan to the max talaga. As in, bakbakan sa akyat, par. Ito, gamit na gamit yung mga off-road tools natin dito, no? So hanap pala ako dito, boys, ng electrical shop.
Tapos papayos lang natin fog lights natin. Tapos ayun o, the rest goes on. Let's go. Okay boys, pauwi na tayo ng Baguio ngayon. Ito yung ating Pajero boys. Pagang diba boys, sobrang foggy dito sa taas ng Baguio. So far nakaka 280 kilometers na tayo. Dito tayo galing boys, sobrang lamig toys. So far wala naman nagiging issue pala. Pakita ko pala sa inyo yung fog lights na sinasabi ko. Okay, so ito yung naging problema niya. Yung isang fog light hindi na gumagana. So gagawin natin ang paraan next time. Dire-diretso na natin to para pag uwi natin papafull tank ulit tayo. Makikita natin ilan yung fuel consumption nito ni Hussein. Without the hold mode, dire-diretso lang siya. Ito yung normal talaga boys. Okay, let's go. Correction pala boys, naka 303 kilometers na tayo. Ang tatakbuhin pa natin is 241 kilometers pa QC. At time check 1:42 na ng hapon. At fuel tank natin boys, mukhang aabot naman to isang full tank. So abangan nyo mamaya kapag may significant na mangyari. Let's go. May nakaspot sa atin dito sa saan ba to Papi? Baguio pa rin to? Baguio, Tuba na. Tuba na. Kaway kayo Papi, ano pangalan? Daryl. Robert. Ay Papi, ingat. Alright. Bigyan kayo stickers. Teka. Natin yung... Papi, paano nyo ako naspatan dito? Nakita ka namin umiihi. Ang lamig to, lalamig. Oh, lamig nga. Teka, kuha ka stickers natin. Boys, tingnan nyo yung weather dito. Sobrang lamig to, so 24. Ano, parang aircon to. Tapos tignan mo boys, ngayon lang nangyari ito na umaandar. Kanina pa ako nakaandar pero yung temp natin wala na sa gitna. Sobrang lamig talaga dito sa Baguio. Ito yung dinaanan natin nung isang araw boys. So yung sikat na tunnel. Ayan o, nirenovate daw ito eh. Ay, dito pa ako dumaan. Parang iba ata yung dinaanan ko. Boy. Hindi ito yun. Boys, grabe yung fog dito. Oh, hindi ko nakita may kotse dun unless may ilaw. Magugulot ka na lang, parang may lalabas na tae dyan. Tao. Sheesh! Pag ganun, So, hindi pala ako dito dumaan kanina boys. Iba pala yung nadaanan ko. Ito ata yung longer cut pauwi ng QC no? Nagkamali ako ng liko. Grabe yung fog dito boy oh. Ganito talaga kaya everyday. Sila kuya oh, hindi ko na nakita yan. Okay boys, dito na tayo ngayon sa Clark area, Pampanga na rin to boys. Time check 5 o'clock na ng hapon. And tinatakbo natin boys is 463 kilometers. And medyo 30% left, mga 40%, mga 30% left sa gas tank natin. And based sa nakikita ko, parang mas matipid ata kapag naka-hold function no? Hindi ko pa, as of now pa lang to no? Pero tingin ko parang mas matipid yun eh. Ang main difference talaga ng yung normal mode sa yung naka-hold mode. Dito sa normal mode boys, parang mas nafe-feel ko na mas maaga siya nag-shift eh. Itong yung normal kasi parang lumalagpas pa siya ng mga 2.4, 2.5 bago mag-upshift pa from 1 to second to third, ganyan. Pero kapag naka-hold ako, saktong-sakto, on the clock 2,000 RPM. So mayroon din nagsabi sa tropa ko, hindi naman daw yung Pajero daw, yung Fieldmaster, yung ganitong makina daw ng Pajero, hindi naman daw siya nagbe-based sa pag-shift niya, hindi naman daw nagbe-based sa RPM no, nagbe-based daw to sa speed no, kapag 20, 40, 60 o 80 doon daw upshift no? Pero tingin ko parang hindi naman eh, depende ata sa mode talaga. So comment down below boys kung ano ang function talaga ng hold mode, yung pag kiniklik natin yung sa automatic mode, may hold kasi ito boys eh. Sobrang daming mixed na mga reviews kung ano talaga ginagawa ng hold button na yon. Ito boys, pakita ko sa inyo. Pag pinisin nyo somewhere dito sa gitna, ayun o, magkaka-hold siya. Ayun, may hold. Pag pinindot natin mawawala no?
So sobrang daming, may mga enthusiast na nagsabi na eco mode daw yan, or hindi daw siya mag-shift agad, or pang uphill daw yan. Sobrang daming reviews, hindi ko alam sino paniniwalaan, boys. So comment down below, boys, kung may Pajero kayo, para saan ba talaga yung hold na yan. Hindi ko pa nare-research, boys, dahil again kakalabas lang ng Pajero natin. Tinest drive lang ulit natin siya ng malayuan. Pero tingin ko parang mas naging malakas siya sa gas nung naka-normal mode. Di ko sure pero malaman natin yan mamaya, boys. Pag uwi natin, tapos papa-full tank tayo, tignan natin ilan yung kilometers. Tapos yung liters na kinarga, divide lang natin, okay? So rarakrakin ko na muna tong QC. Let's go. Okay, boys, ito na yung round trip natin. Tayo ay nakaka 632 kilometers na. And hindi pa umiilaw yung ating gas gauge, boys. Pero ito na yung experiment natin na normal mode, no? Kasi nung last time, again, naka-eco mode tayo, no? Naka-hold mode tayo. So ngayon, ito naman yung full tank natin ng normal mode, no? So magkano kaya aabutin? Tingin ko lang, boys, tingin ko medyo lumakas talaga to sa konsumo sa gas. Hindi ko lang sure, pero malalaman natin yan lahat. Full tank method ang gagawin natin. So to give you guys a recap, pa full tank tayo, biniyahin natin ng 632 kilometers. Tapos papa full tank ulit tayo, dahil sagad-sagad na yan. Actually marami pa to, boys, pero babiyahin na kasi ako bukas, so kailangan natin matapos na yung vlog. So papa full tank na tayo ngayon. Doon tayo papa full tank, boys, sa clean fuel, syempre. So tingnan natin kung magkano ang abutin ng kilometers per liter. Let's go. Okay, boys, start tayo 0-0. Tingnan natin ilan yung kakarga. So bago matapos ang video, boys, comment down below kung ilan ang kalalabasan. So pas 700 na yan. Wala pa sa gitna, boy. Hayop na Pajero talaga to, par. Tansya ko mga 4K, mga 4.8 siguro to. Okay, boys, almost full na siya. To be fair, 48.95 lang pala ngayon. So last time kasi may nga naka 455 ata. So ngayon medyo 69 liters na siya. 3.5 na ang inabot. So baka mga 4K lang to, no? Tignan natin. Okay, boys, again 633 kilometers. Ang kinarga is 79 liters, 0.2 kilometers per hour. Dahil 79 liters lang, boys. Tapos 3,880. Namura ng crudo ngayon, no? Good thing. Let's go. Shoutout sa Atome. Baka naman, par, utang-utang muna tayo. Let's go. 633. Ito yung kilometers per liter natin. Divide natin by 79.2. Ay, gago, mali. 79.2. Okay. Tingnan natin ilang kilometers per liter. Tingin ko mataas to, Boom! 8 kilometers per liter. Malakas talaga Pajero, boys. Ay, nako, kahit anong gawin natin, wala man halos nagbago. Siguro kung may nagbago man, yung driving experience lang talaga. Yung nakatipid ko siguro more or less 1 or 2 kilometer per liter, pero hindi siya ganun ka-noticeable. So I would recommend na yung eco mode, hindi naman siya ganun pala ka-effective. Personal review, ewan ko, hindi naman kasi ito yung perfect condition ng Pajero so hindi ko mahirap siya sabihin. Pero as of now, ang ma-comment ko dito about this one is nakadepende talaga kung saan mo siya gagamitin. So kung gusto mo ng medyo late revving yung sasakyan mo, mag normal mode ka. Pero kapag early rev, depende siya sa paggagamitan So hindi ko pa rin actually alam kung ano ba talaga yung hold, yung normal and yung power. Most likely yung power syempre yung malakas, pero yung hold hindi ko pa rin alam. Iba, halo-halo kasi yung mga komento, boys, no? Reset natin, gusto ko malaman. OCD lang, boys. Reset lang natin para may visual gauge ako kung ilan pa yung tatakbuhin. Pero anyway, more or less 7 to 9 kilometers per liter ang Pajero. Long drive or short distance, ganun talaga Pajero, boys. Pero again, hindi naman ang Pajero natin, hindi naman to pang tipiran sa gas. Hindi naman to binili para makatipid ako sa gas. Binili ko to para pogi to sa kalsada. Sana enjoy nyo yung video natin na to, boys. Kung naghahanap kayo ng Pajero, take note nyo lang, medyo malakas talaga siya sa gas. Malamang sa malamang yung iba hindi. In my case, condition tong sasakyan na to, ganun talaga siya. So abangan nyo na lang, boys. Okay, sana na-enjoy nyo yung video natin na to. Kita kita sa mga susunod na video. Let's go.